Tahimik ang gabi sa loob ng mansyon ng mga Almonte. Ang uri ng katahimikan na binabayaran ng pera, pinoprotektahan ng matataas na pader, at pinupuno ng mga lihim na hindi kailanman dapat marinig. Sa ikalawang palapag, sa kwartong mas malaki pa sa karaniwang bahay, nakatayo si Veronica Almonte sa harap ng salamin. Nakasuot siya ng sutlang bestida, ang buhok ay maayos na nakalugay, ang mukha ay perpektong pinaganda ng mamahaling make-up. Isang larawan ng isang asawang dapat ay kontento. Ngulit sa likod ng salamin, may isang babaeng pagod na sa pag-arte. Hanggang kailan pa ba? Mahinang bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ng sariling mga matang sanay nang magsinungaling. Sa ibaba ng mansyon, naroon ang kanyang asawa, si Gabriel Almonte, isang bilyonaryong kilala sa talas ng isip at ulamig ng puso pagdating sa negosyo. Mahal siya ng publiko, nirerespeto ng mga empleyado, ngulit bilang asawa, isa siyang anino. Naroon pero hindi kailanman tunay na nakadama. 3 mahihinang katok ang umalingaw-ngaw sa pinto. Tumigil ang mundo ni Veronica. Alam niya ang sinyales na iyon. Kahit patakpan ng ginto ang buong mansyon, hindi niya makakalimutan ang tunog na iyon. Ang tunog ng kasalanan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. At doon, sa likod ng dilim ng hallway, nakatayo ang lalaking mas kilala ang bawat sugat ng kanyang puso. "Adrian!" Mahilang sambit ni Veronica. Pumasok ang lalaki at isinara ang pinto. Sa isang iglap, naglaho ang malamig na katahimikan ng kwarto at napalitan ng init ng isang yakap. Isang yakap na puno ng pananabik, takot at kasalanan. "Hindi ka ba natatakot?" Bulong ni Adrian habang mahigpit siyang hinahawakan. "Paano kung malaman niya?" Napapikit si Veronica. "Mas natatakot akong mamatay dito," sagot niya. "Araw-araw, pakiramdam ko, nauubos ako bilang asawa niya." Lumayo si Adrian at tinidigan siya. Sa mga mata ng lalaki, may pangakong hindi kailanman naibigay ni Gabriel. Pangakong siya ang pipiliin. "Hindi ka dapat manatili rito," mariing sabi ni Adrian. "May paraan." Umiing si Veronica, mapait ang ngiti. Alam mo kung gaano kalakas si Gabriel. Ang yaman niya, ang pangalan niya. Kahit umalis ako, hindi niya ako pakakawalan. Tumahimik ang lalaki. May kung anong kumislap sa kanyang mga mata. Isang ideyang matagal nang naghihintay ng tamang sandali. "Paano kung wala na siya?" marahang tanong ni Adrian. Parang may malamig na hangin na dumaan sa silid. "Anong ibig mong sabihin?" Kahit alam na ng puso niya ang sagot. "Isang aksidente," sagot ni Adrian. "Walang may kasalanan, walang duda. At ikaw ang maliging nag-iisang tagapagmana." Nanlamig ang mga daliri ni Veronica. Alam niyang mali, alam niyang kasalanan. Ngulit sa unang pagkakataon, may liwanag sa dulo ng madilim na buhay na kanyang ginagalawan. "Hindi," bulong niya, "hindi ko kayang pumatay." Lumapit si Adrian at hinawakan ang kanyang mukha. "Hindi ikaw ang papatay, ang tadhana ang gagawa." Sa labas ng kwarto, sa kabilang dulo ng mansyon, nakaupo si Gabriel sa kanyang opisina. Hawak niya ang isang litrato, larawan ng kanyang asawa noong unang taon ng kanilang kasal. Mahingiti pa noon si Veronica. Tunay, walang bahid ng panlilinlang. "May nagbago sa'yo," bulong niya sa larawan, "at malalaman ko kung ano." Hindi niya alam na sa gabing iyon, habang pinaplano niya ang susunod na hakbang sa negosyo, ang sarili niyang buhay ay unti-unting isinusugal ng babaeng pinili niyang mahalin. Sa itaas ng mansyon, magkahawak kamay sina Veronica at Adrian, 2 pusong binulag ng pananabik at kasakiman, habang sa pagitan nila ay unti-unting isinisilang ang isang planong babaguhin ang kanilang kapalaran. Isang aksidenteng hindi dapat mangyari. Ngunit, sadyang plinano. Hindi na nakatulog si Veronica ng gabing iyon. Kahit pa nakahiga siya sa malambot na kama, kahit pa yakap siya ng katahimikan ng mansyon, ang isip niya ay naglalakbay sa isang salitang paulit-ulit na bumubulong sa kanya. Aksidente. Isang salita, isang posibilidad, isang kasalanang kapag sinimulan,
wala ng urungan. Sa umaga, tulad ng nakasanayan, bumaba siya sa hapagkainan na may maamong ngiti sa labi. Nakasuot ng eleganteng damit, panong wala lang ang bigat na dinadala ng kanyang dibdib. Sa harap niya, nagkakapi si Gabriel, abala sa pagbabasa ng balita sa tablet. May ilakit ka ba mamaya? Tanong niya. Kunwaring walang iniisip. Tumigil si Gabriel. Out of town meeting, magdadrive ako. Ayokong sumama ang security, masyadong maraming tanong. Tumigil ang kamay ni Veronica sa paghigop ng tsaa. Magdadrive. Mag-isa. Walang security. Parang kusa siyang pinagtaksilan ng tadhana sa pagbibigay ng perpektong pagkakataon. Mag-ingat ka. Mahinang niyang sabi. Ngumiti si Gabriel. Isang ngiting matagal nang hindi niya nakikita. Palagi, gulid sa likod ng ngiting iyon, may kung anong gumuhit sa dibdib ni Veronica. Hindi awa, kundi takot. Takot na baka umatras siya. Takot na baka sa huni, konsensya ang manalo. Nang makaalis si Gabriel, agad na bumalik si Adrian sa mansyon. Hindi na sila nagkunwaring mag-ingat. Hindi na sila nagbulungan. Para bang oras na mismo ang nagtulak silang pasulong. Kita mo? Bulong ni Adrian habang nakatingin sa driveway. Parang binibigay na sa atin. Hindi ganito dapat. Nanginginig na sabi ni Veronica. Parang masyadong madali. Walang madaling kasalanan. May tahimik lang. Umupo sila sa sala. Sa mesa, nakalatag ang mga papeles, mga ruta ng biyahe, oras ng alis, blind spots ng highway. Hindi alam ni Veronica kung kailan nagsimulang maging ganito ang buhay niya. Parang business proposal ang kamatayan ng kanyang asawa. Dito, turo ni Adrian sa mapa. May kurbada, mahina ang signal, at kung umulan, parang aksidente. Bulong ni Veronica. Oo, sagot ni Adrian. Walang magdududa. Ang sasakyan niya, ang bilis, ang kalsada na pahawak ni Veronica sa dibdib. Paano kung mabuhay siya? Tumigil si Adrian. Dahan-dahang tumingin sa kanya, seryoso ang mga mata. Hindi siya mabubuhay. Parang may kutsilyong dahan-dahang bumaon sa puso ni Veronica. Hindi niya inisip na aabot sa puntong iyon. Ang siguradong wakas. Hindi ang posibilidad, kundi ang desisyon. Kapag nangyari ito, pangako mo pagtapos na to, hindi mo ako iiwan. Lumapit si Adrian at hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi kita iniligtas para iwan ka. Sa parehong oras, sa isang expressway palabas ng syudad, nagmamaneho si Gabriel. Tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng makina. Sa isip niya, paulit-ulit ang mga sandaling tila may mali. Ang iwas ng tingin ni Veronica, ang pilit ng ngiti, ang malamig na halik. May kutob siyang hindi maganda. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ng kanyang kapatid, ang lalaking matagal nang tinago niya sa anino ng kanyang pangalan. Rafael, seryoso niyang sabi nang may sumagot. Ano yon? Tanong ng lalaki sa kabilang linya. Bantayan mo si Veronica. May nararamdaman akong masama. Sa kabilang linya, sandaling tumigil si Rafael. Huli na yata. Sagot niya. Samantala, sa mansyon, magkahawak na kamay sina Veronica at Adrian. Ngayon mas malinaw na ang kanilang plano. Sa pagitan ng bawat titig, may apoy na hindi na kayang patayin ng konsensya. Hindi nila alam na habang binubuo nila ang perpektong aksidente, may isa pang planong tahimik na nag-uumpisa. Isang planong maglalantad sa katotohanan at magbubunyag ng mas masakit na kapalaran. At sa banggaan ng dalawang lihim, may isang buhay na nakataya at isang paghihigant na hindi nila nakikita. Bumuhos ang ulan na parang may gustong burahin. Makapal ang ulap, madilim ang langit at ang kalsadang tinatahak ni Gabriel ay kumikislap sa liwalag ng mga poste. Parang salamin ng isang kapalarang handa ng mabasag. Mahigpit ang hawak niya sa manibela habang bumabagal ang takbo ng sasakyan. Hindi niya alam kung bakit pero mabigat ang dibdib niya. Parang may paanam na gustong sabihin ng mundo. Sa loob ng kotse, nag-ring ang cellphone niya. Isang mensahe mula kay Veronica. Mag-ingat ka, mahal kita. Napangiti si Gabriel, ngunit sandali lang. May kung anong kirot sa likod ng mensahe. Isang lamig na hindi niya may paliwanag. Itinabi niya ang cellphone at muling itinuon ng pansin sa kalsada. Sa kabilang dulo ng highway, nakatigil ang isang itim na sasakyan. Sa loob nito, naninginig ang kamay ni Veronica habang hawak ang telepono. Katabi niya si Adrian.
Tahimik, seryoso, parang isang sundalong handa na sa digmaan. Ngayon na, mahinang sabi ni Adrian. Hindi pa. Wala nang atrasan. Putol ng lalaki. Kapag umatras tayo, tayo ang mawawala. Huminga ng malalim si Veronica. Sa loob-loob niya, gusto niyang sumigaw. Gusto niyang bumaba ng sasakyan, tumakbo palayo at burahin ang lahat. Pero nanatili siyang nakaupo, nanatiling tahimik. Dahan-dahang umandar ang sasakyan ni Adrian, sumusundan ng rutang ilang ulit nilang pinag-aralan. Sa kurbadang iyon, ang bahagi ng kalsadang mahina ang ilaw, madulas ang aspalto at walang signal, doon magtatapos ang lahat. Sa kabilang sasakyan, naramdaman ni Gabriel ang biglang pagdulas ng gulong. Isang malakas na busina ang umalingaw-ngaw. Napamura siya habang sinusubukang kontrolin ang manibela. Anong? Isang malakas na impact. Parang bumaliktad ang mundo. Nagtilian ng bakal, sumabog ang salamin, at sa isang iglap, lumipad ang sasakyan palabas ng kalsada. Umikot ito ng umikot bago bumagsak sa bangin. Isang huling kalabog, isang huling hinga. Sa itaas, napatigil ang sasakyan ni Veronica at Adrian. Tahimik. Walang sigawan, walang iyakan. Tanging ang tunog ng ulan at ang amoy ng nasusunog na makina. Diyos ko! Pabulong na sabi ni Veronica habang nakatingin sa ibaba. Kita niya ang apoy. Kita niya ang usok. Kita niya ang sasakyang unti-unting nilalamon ng apoy. Napakakip siya ng bibig. Gabriel! Hinawakan siya ni Adrian sa balikat. Huwag ka nang tumingin. Ngunit, hindi niya magawa. Parang may kung anong humahatak sa kanya. Isang bahagi ng sarili niyang gustong makasigurado. At doon niya nakita. Isang anyong hindi na gumagalaw, natabunan ng apoy at bakal. Isang lalaki. Parang huminto ang oras. Patay na siya, mariing na sabi ni Adrian. Wala nang makakaligtas dyan. Napahawak si Veronica sa dibdib. Walang luha, walang sigaw. Tanging isang hungkak na pakiramdam na parang may nabunot sa loob niya. Hindi puso, kundi konsensya. Sa malayo, umalingaw-ngaw ang tunog ng mga sirena. Umalis na tayo, utos ni Adrian. Wala tayong nakita, wala tayong alam. Umandar ang sasakyan nila palayo, habang sa likod nila, ang apoy ay patuloy na nilalaman ng sasakyan ni Gabriel at ang pangalan nitong minsang kinatatakutan ng buong industriya. Kinabukasan, gumising ang bansa sa isang balitang yayanig sa lahat. Bilyonaryong negosyante patay sa isang trahedya sa kalsada. Nakatayo si Veronica sa harap ng mga kamera, nakaitim, nakayuko ang ulo. Sa unang pagkakataon, dumaloy ang luha sa kanyang mga mata. Hindi malinaw kung lungkot ba yun o takot. Mahal ko ang asawa ko. Isang aksidente po ito. Isang malagim na aksidente. Sa likod ng mga kamera, may isang lalaking tahimik na nakamasid, si Rafael. Nakapikit ang kanyang mata, mahigpit ang kanyang panga, habang pinapakinggan ang bawat salita ng babaeng unti-unting gumuho ang maskara. Hindi pa tapos, bulong niya sa sarili. Hindi pa. At sa isang lihim na silid, malayo sa mata ng mundo, may isang lalaking nakahiga sa kama, balot ng benda, konektado sa mga makina. Bumukas ang kanyang mga mata. Buhay si Gabriel. At ang aksidenteng inakala nilang wakas ay simula pa lamang ng isang paghihiganting hindi kayang pigilan ng kahit sino. Umuulan pa rin ng araw na iyon, parang ayaw makisama ng langit sa katahimikang pilit binubuo ng lahat. Sa harap ng mansyon ng mga Almonte, nagsisiksikan ang mga reporter, kamera at mikropono. Lahat nag-aabang ng isang bagay na maaaring gawing headline, maaaring gawing kwento, maaaring gawing aliw. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang malaking pinto ng mansyon at lumabas si Veronica Almonte, nakasuot ng itim mula ulo hanggang paa. Isang balo. Isang babaeng nawala ng asawa. Isang babaeng may luhang handang ipakita sa buong mundo. Mahigpit ng hawak ang panyo habang bumababa sa hagdan. Sa bawat hakbang, dama niya ang bigat na mga matang nakatutok sa kanya.
mga matang hindi alam ang katotohanan. At doon siya kumapit, sa kamangmangan ng lahat. Mrs. Almonte, sigaw ng isang reporter. Totoo po bang mag-isa lang ang asawa niya nang nangyari ang aksidente? Ano po ang huling sinabi niya sa inyo? Huminto si Veronica. Dahan-dahan siyang humarap sa mga kamera. Nanginginig ang kanyang mga labi at sa wakas pumatak ang unang luha. Mahal ko ang asawa ko, sabi niya, pausang tinig. Wala po akong ibang masasabi kundi sobrang sakit. May umusal ng simpatya. May mga kamerang mas lalong lumapit, sinasagap ang bawat hikbi, bawat paghinga. At sa sandaling iyon, naging perpekto ang kanyang pagganap. Ang tamang luha, ang tamang katahimikan, ang tamang pagkabasag ng boses. Sa loob-loob niya, may isang bahagi na sumisigaw. Tama na! Itigil mo na to! Ngunit hindi siya tumigil. Sa loob ng mansyon, sa isang sulok na hindi naaabot ng kamera, nakatayo si Adrian. Tahimik, walang emosyon. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may kaba, hindi saya, hindi rin ginhawa. Magaling, bulong niya nang magtagpo ang kanilang mga mata saglit. Walang nagdududa. Ngumiti si Veronica, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa kabilang panig ng lungsod, sa isang pribadong ospital na walang pangalan sa labas, tahimik ang palsilyo. Mahina ang ilaw, amoy gamot at antiseptic ang hangin. Sa isang kwarto sa dulo, nakahiga si Gabriel. Balot ng benda ang kalahati ng kanyang mukha, may tubo sa bibig at konektado sa mga makinang tahimik na nagbabantay sa kanyang buhay. Naroon si Rafael sa tabi ng kama. Buong bansa iniiyakan ka at ang asawa mo magaling umarte. Bahagyang gumalaw ang daliri ni Gabriel, mabagal, mahina, ngunit sapat para mapansin. Hindi pa siya tapos, bulong ni Rafael, at tayo rin. Sa mansyon, matapos umalis ang mga reporter, gumuho si Veronica sa sofa. Parang biglang naubos ang lakas niya, nanginginig ang buong katawan niya, parang ngayon lang siya hinabol ng lahat ng ginawa niya. Hindi ko na kaya, sabi niya, umiiyang na ngayon nang walang nanunood. Hindi ko na kayang Adrian. Lumapit si Adrian at naupo sa tabi niya. Kailangan mo, sagot niya. Isang hakbang na to, konti na lang. Patay na siya, pabulong na sabi ni Veronica. Ngumiti si Adrian, ngulit may kakaiba sa ngiting iyon. Oo, patay na si Gabriel Almonte. Hindi napansin ni Veronica ang diin sa mga sinabi. Kinahapunan, binasa ang huling habili ni Gabriel. Tahimik ang conference room, puno ng abogado at mga miyembro ng board. Nakaupo si Veronica sa dulo ng mesa. Tuwid ang likod, kalmado ang mukha, parang isang reyna na hinihintay ang korona. Alinsunod sa huling habilin, ang lahat ng ari-arian, negosyo at account ni Gabriel Almonte ay mapupunta sa kanyang legal na asawa, si Veronica Almonte. Parang may sumabog sa loob ng dibdib niya. Ito na! Panalo na siya! Ngulit sa gitna ng katahimikan, may isang pinto ang biglang bumukas. Lahat na palingon. Isang lalaki ang pumasok, matangkad, tuwid ang tindig at may mukhang nagpahinto sa paghinga ni Veronica. Parehong mata, parehong panga, parehong mukha, parang multo. Nalaglag ang hawak niyang panyo. Ano to? Pabulong niyang sambit. Tumingin sa kanya ang lalaki, malamig ang titig at marahang numiti. Ako, si Rafael, at may mga tanong lang ako tungkol sa pagkamatay ng kapatid ko. Parang gumuho ang mundo ni Veronica. Sa unang pagkakataon mula nang nangyari ang aksidente, hindi na siya ang may kontrol sa kwento. At sa likod ng luha at kamera, nagsisimulang gumalaw ang isang katotohanang hindi niya kayang takasan. Parang nanlalamig ang buong conference room. Walang nagsasalita. Walang gumagalaw. Ang tanging maririnig ay ang mahina at paulit-ulit na tiktak ng orasan sa dingding. Parang binibilang ang bawat segundo lang pagbagsak ng mundo ni Veronica. Hindi pa rin niya maalis ang tingin sa lalaki nasa pintuan. Si Rafael. Kung may multong marunong huminga,
Ganoon ang itsura niya. Parehong mga mata ni Gabriel, parehong kindig, parehong presensya, ang uri ng presensyang kayang patahimikin ang isang silid kahit wala pang sinasabi. May problema ba? Tanong ng abogado. Pilit na pinananatili ang propesyonal na tono. Lumapit si Rafael, dahan-dahan, walang pagmamadali. Sa bawat hakbang niya, mas lalo lamang bumibigat ang dibdib ni Veronica. Ako ang nakatatandang kapatid ni Gabriel, kalmado niyang sabi. At bilang pamilya, may karapatan akong malaman kung paano siya namatay. Isang aksidente po iyon, mabilis na sagot ni Veronica. Pilit kinatatatag ang boses. Nasa balita na ang lahat. Ngumiti si Rafael, isang ngiting hindi nagdadala ng ginhawa. Oo, sabi niya, pero ang aksidente, madalas may mga detalyeng hindi agad lumalabas. Nagpalitan ng tingin ng mga abogado. Ang ilang miyembro ng board ay nag-ubo, parang gustong takasan ng tensyon. Sa mayon, siningit ng abogado, legal nang naipasa ang lahat ng ari-arian kay Mrs. Almoite. Tumanggo si Rafael. Hindi ko naman kino-question yun, sagot niya, sabay tingin muli kay Veronica. Gusto ko lang siguraduhin na karapat-dapat ang humawak nito. Parang may dumugundong sa dibdib ni Veronica. Karapat-dapat? Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na asawa siya, na legal ang lahat. Ngunit may isang bagay sa titig ni Rafael, parang alam niyang higit pa sa sinasabi niya. Kinagabihan, tuluyang nabalot ng katahimikan ng mansyon. Wala ng mga reporter, wala ng mga bisita. Naiwan si Veronica sa gitna ng napakalaking bahay. Mas malaki ngayon, mas malamig. Sa kanyang harapan, nakalatag ang mga dokumento, mga titulo ng lupa, mga account number, mga negosyo na may bilyong-bilyong halaga. Lahat sa kanyang pangalan. Dapat ay masaya siya. Dapat ay panalo ang pakiramdam. Ito ang pinangarap niya. Ito ang dahilan ng lahat. Ngunit, bakit parang mas lalo siyang nalulunod? Sa wakas, sabi ni Adrian, papasok sa silid. Tumanggo si Veronica, ngunit hindi siya ngumiti. May dumating kanina. Alam ko, si Rafael. Napatingin siya sa lalaki. Kilala mo siya? Bahagyang tumigil si Adrian bago sumagot. Narinig ko na ang pangalan, matagal na raw nawala, hindi close kay Gabriel. Hindi siya naniniwala sa aksidente, nararamdaman ko. Lumapit si Adrian at hinawakan ng kamyang balikat. Hindi niya mapapatunayan ng kahit ano, wala siyang ebidensya, patay na si Gabriel. Sa salitang, patay na, may kung anong kumirot sa dibdib ni Veronica. Sigurado ka ba? Mahina niyang tanong. Hindi agad sumagot si Adrian. Oo, sabi niya sa huli. Sigurado. Sa kabilang panig ng lusod, sa parehong lihim na ospital, dahan-dahang iminulat ni Gabriel ang kanyang mga mata. Mas malinaw na ngayon, mas may lakas. Ang sakit ay naadon pa rin, ngunit ang galit mas malinaw. Buhay na buhay pala ang asawa ko. Pahus niyang sabi, hindi lang buhay, mayaman na mayaman. Humigpit ang panga ni Gabriel. At si Adrian, malapit siya kanya, mas malapit kaysa dapat. Napapikit si Gabriel. Sa unang pagkakataon, hindi sakit ng katawan ang naramdaman niya, kundi sakit ng pagkakatunglo. Gusto kong makita ang tunay niyang mukha, hindi bilang bilyonaryo, hindi bilang asawa. Ngumiti si Rafael, malamig at determinado. Kaya nga ako nandito. Makalipas ang ilang araw, inanunsya sa publiko na mananatiling bukas ang investigasyon sa aksidente. Isang pormalidad, sabi ng mga otoridad. Ngunit sa likod ng mga pahayag, may isang lalaking tahimik na gumagalaw sa mundo ni Veronica. Si Rafael. Lagi siyang nandoon, sa mga meeting, sa mga papeles, sa mga desisyong kailangang pirmahan. Parang unti-unti niyang inaangkin ang espasyong iniwan ni Gabriel. At kung magkamali ka, minsan sabi ni Rafael sa kanya, mababa ang boses, maraming mawawala. Tiningin niya si Rafael pilit pinatatatag ang sarili. Hindi ako magkakamali. Ngumiti si Rafael, isang ngiting may lihim.
Lahat ng nagtataksil, sinasabi yan. Sa gabing iyon, mag-isa si Veronica sa kwarto. Hawak niya ang singsing ng kasal. Ang singsing na minsang simbolo ng kapangyarihan, ngayon ay simbolo ng isang kasalanang hindi na niya maalis. Hindi niya alam na bawat hakbang niya patungo sa kayamanang iniwan ni Gabriel, mas lalo lamang niyang inilalapit ito sa isang katotohanang dudurugin siya. At ang kayamanang inakala niyang gantimpala, unti-unti palang nagiging kulungan. Hindi nagtagal, nagsimulang gumalaw muli ang buhay ni Veronica o iyon ang ipinapakita niya sa mundo. Sa mga mata ng publiko, isa siyang balong unti-unting bumabangon, isang babaeng matatag, eleganteng humaharap sa mga board meetings, charity events at mga panayam. Ngunit sa likod ng mga kamera, sa likod ng mga saradong pinto, may isang desisyong lihim na binubuo, isang desisyong magbubura sa huling bakas ni Gabriel sa kanyang buhay. Isang kasal, hindi en grande, hindi pampubliko, isang kasalang itatago sa katahimikan ng probinsya, malayo sa mata ng media, malayo sa anino ng pangalang Almonte. Hindi pa ba masyadong maaga? Tanong ni Adrienne, habang magkatabi silang nakaupo sa terrace ng mansyon, tanaw ang malawak na hardin. Sumimsim si Veronica ng alak. Walang tamang oras para sa kaligayahan, sagot niya, at wala na akong balak maghintay. Ngumiti si Adrian, ngunit may aninong dumaan sa kanyang mukha. Kapag ginawa natin to, wala nang atrasan. Matagal na akong walang atrasan, sagot niya. Malamig ang tinig. Sa loob-loob niya, alam niyang ang kasal na ito ay hindi lang tungkol sa pag-ibig. Isa itong pahayag, isang pagpapatunay na tapos na ang nakaraan na wala ng multong hahabol sa kanya. Sa isang maliit na chapel sa gilid ng lawa, lihim na inaayos ang seremonya. Kaunting bisita lamang, walang media, walang Almonte na pangalan sa mga imbitasyon. Tanging Veronica V. at Adrian M. Habang sinusukat ang kanyang puting bestida, napatinggin si Veronica sa salamin. Iba ang babaeng nakita niya. Mas matapang, mas matigas, mas sanay na sa pagbitaw ng konsensya. Oo na ba talaga to? Tanong ng stylist, pabiro. Oo, sagot niya nang walang alinlangan. Ngunit sa kanyang dibdib, may kumirot, isang pakiramdam na parang may matang nakamasid. Sa parehong oras, sa isang apartment sa lungsod, nakatayo si Rafael sa harap ng salamin. Suot niya ang isang dark suit, simple, elegante at pamilyar. Masyadong pamilyar. Sigurado ka? Tanong ni Gabriel, nakaupo sa wheelchair sa likod niya. Mas mapayat na ngayon ang bilyonaryo, mas tahimik, ngunit mas mapanganib ang tingin. Kailangan, sagot ni Rafael. Kailangan niyang maniwala. Kapag nakita niya ang mukha mo, guguho siya. Tumanggo si Rafael, at doon siya magkakamali. Dumating ang araw ng kasal. Tahimik ang paligid ng chapel. Umiihip ang kalamig na hangin, nagpapagalaw sa mga dahon, parang may ibinubulong ang kalikasan. Dumating si Veronica sakay ng isang itim na kotse. Bumaba siya, suot ang puting bestida. Simple, ngunit mamahalin. Sa kanyang mga mata, may determinasyon, wala nang bakas ng pagduda. Sa loob ng chapel, nanghihintay si Adrian. Nang makita niya si Veronica, napangiti siya, isang ngiting puno ng tagumpay. Ito na, panalo na sila. Habang nagsisimula ang seremonya, habang binibigkas ng pari ang mga salita tungkol sa pag-ibig at katapatan, ramdam ni Veronica ang kakaibang lamig sa batok niya. Parang may humahawak sa kanya mula sa likod, hindi kamay, kundi alaala. At nang sinabi ng pari ang tanong na magbubuklod sa kanila, kung may sino man dito ang may tutol sa kasal na ito, biglang bumukas ang pinto ng chapel, isang malakas na kalabog, isang sabay-sabay na paglingon, at doon sa bunag, nakatayo ang isang lalaki. Tumigil ang hininga ni Veronica, parehong mukha, parehong mata, parehong lalaking inakala niyang tatay na.
Hindi siya makasigaw, hindi siya makagalaw, parang huminto ang mundo sa isang iglap. Hindi maaari, pabulong niyang sinabi. Lumakad ang lalaki papasok, mabagal, kalmado. Bawat hakbang ay parang martilyong na bumabasag sa katahimikan. Hindi ako tutol, malamig na sinabi niya. Gusto ko lang siguraduhin na ang ikakasal ay talagang malaya. Nabitiwan ni Veronica ang hawak niyang bulaklak. Sa harap ng altar, sa gitna ng isang kasal na itinayo sa kasinungalingan, bumalik ang mukha ng lalaking inakalan niyang patay na. At sa sandaling iyon, alam ni Veronica, hindi pa tapos ang kanyang kasalan. Parang nabingi si Veronica. Naririnig niya ang pintig ng sariling puso. Malakas, mabilis, parang gustong lumabas sa dibdib niya. Ang chapel na kanina'y tahimik at banal ay biglang napuno ng bulungan, paghinga at mga matang nanlalaki sa gulat. Gabriel, pabulong niyang sambit. Hindi siya sigurado kung lumabas ba ang pangalan sa kanyang bibig o sa kanyang isip lamang. Nakatayo ang lalaki sa gitna ng aisle, suot ang isang itim na suit, basang-basa ng ulan ang balikat, parang hinugot mula sa isang bangungot na matagal nang nakabaon. Ang mukha, walang duda. Kahit pilitin niyang maghanap ng kaibahan, kahit gustuhin niyang maniwalang ilusyon lang ito, iisa lang ang katotohanan. Kamukhang-kamukha ng lalaking to pinagluluksa niya sa harap ng buong bansa. Hindi maaari ito, nanginginig na sabi ni Adrian, humakbang palayo kay Veronica. Patay na siya, nakita natin. Hindi ako si Gabriel. Tumigil ang lahat. Malamig ang tinig ng lalaki, diretso, walang emosyon. Tumitig siya kay Adrian, sa kadahan-dahang ibinalik ang tingin kay Veronica. Parang sinisiyasat ng bawat bitak ng kanyang kaluluwa. Sigurado ka bang malaya ka? O baka naman may mga bagay ka pang itinatago? Namutla si Veronica. Wala akong obligasyon na magpaliwanag sa'yo. Meron, sagot ni Rafael. Sa konsensya mo. Sa likod nila, nagsimulang mag-usap ang mga bisita. May ilan ang tumayo, halatang hindi komportable. Ang kasal na dapat ay lihim ay unti-unting nagiging iskandalo. Umalis ka, galit na sabi ni Adrian. Wala kang karapatang sirain ang araw na to. Tumawa si Rafael, isang maikling tawa na walang saya. Araw? Ulit niya. Sirang-sira na to bago pa ako dumating. Lumapit siya kay Adrian, mabagal, mapanganib. Tanong ni Rafael, alam mo ba kung anong pinakamalungkot sa mga tulad mo? Akala nyo tapos na ang kwento kapag wala na ang bida. Napaatras si Adrian. Rafael, mahinang sabi ni Veronica, halos pakiusap. Kung may problema ka, pag-usapan natin to sa ibang lugar. Tumitig si Rafael sa kanya. Sa unang pagkakataon, may emosyon sa mga mata niya. Galit, sakit, at isang pangakong hindi maganda ang kahihinatnan. Hindi pa, sagot ni Rafael. Mas gusto kong marinig mo ang tunog ng katahimikan kapag nabubunyag ang kasinungalingan. Tumalikod siya at humarap sa lahat. Ang kasal na ito ay itinayo sa ibabaw ng isang aksidente na may maraming tanong. May isang babae ang napahawak sa bibig. Ang pari ay umurong, halatang hindi na alam ang gagawin. Anong ibig mong sabihin? Sigaw ng isa sa mga bisita. Gumiti si Rafael. Sa tamang oras. At nang walang paalam, tumalikod siya at dungakad sa labas ng chapel. Iniwan ng isang kasal na durog at isang babae na hindi na alam kung paano hihinga. Nang tuluyang magsara ang pinto, saka lamang napauto si Veronica sa sahig. Nahulog ang belo niya. Ang puting bestida'y parang biglang nabahiran ng dumi kahit wala namang putik. Hindi siya si Gabriel, paulit-ulit na sabi ni Adrian. Parang sinasabi rin sa sarili, hindi siya si Gabriel. Pero alam ni Veronica ang katotohanan. Kahit hindi ito sinasabi ng kahit sino. Mas mapanganib pa sa pagbabalik ng isang patay na asawa ay ang pagbabalik ng katotohanan. At sa gabing yun, habang tuluyang binuwag ang lihim na kasal, may isang tanong ang hindi na niyang matatakasan. Kung si Rafael ay naririto, nasaan si Gabriel?
At sa aninong iniwan ng lalaking kamukha ng kanyang asawa, nagsimula ang isang paghihiganting mas masakit kaysa sa anumang aksidente na kanyang plinano. Hindi natuloy ang kasal. Tahimik na nag-alisa ng mga bisita. Walang usapan, walang paalam, taning mga matang puno ng tanong at bulong-bulungan. Ang tsyapel na kanina'y saksi sa isang pag-ibig ay naiwan ngayong hungkag, malamig, at parang nilapastangan ng katotohanan pilit tinatago. Sa loob ng bridal room, nakaupo si Veronica sa harap ng salamin, suot pa rin ng puting bestida. Ngunit ang babaeng nakikita niya ay hindi na isang ikakasal, isa na siyang babaeng hinahabol ng sariling multo. Hindi siya si Gabriel, paulit-ulit na sabi ni Adrian, paikot-ikot sa silid. Hindi siya maakaring si Gabriel. Tahimik si Veronica. Masyadong tahimik. Dahan-dahan niyang hinubad ang belo at ipinatong sa mesa. Nanginginig ang kamay niya, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot na matagal nang kinikimkim. Pero kamukha niya, sa wakas ay sabi niya. Hindi lang basta kamukha, para akong hinarap ng bangkay na binuhay muli. Huminto si Adrian. May kambal daw, hindi mo ba alam? Umiling si Veronica. Hindi, o baka ayaw kong malaman. Sa sandaling iyon, bumukas ang kinto. Pumasok si Rafael. Mag-isa. Wala ang guard, wala ang ingay. Parang sinadya niyang pumasok sa esenang durog na ang bida. Paano ka nakapasok? Matalim na tanong ni Adrian. Ngumiti si Rafael, malamig. Maraming pintong kusang bumubukas kapag alam mong saan hahawak. Tumayo si Veronica. Anong gusto mo? Tanong niya pilit tinata ng boses. Nakuha mo na ang gusto mo, nasira ang kasal. Lumapit si Rafael, huminto sa tapat niya. Hindi pa, sagot niya. Simula pa lang yon. Kung pera ang gusto mo, singit niya Adrian. Hindi ako katulad ninyo, putol ni Rafael sabay sulyap sa lalaki. Hindi pera ang nagpapagalaw sa akin. Tumingin siya muli kay Veronica. Gusto ko ng katotohanan. Nanikip ang dibdib ni Veronica. Anong katotohanan? Paano namatay ang kapatid ko at bakit parang masyado ang mabilis na bumangon? Tumawa si Veronica, isang pilit at basag na tawa. Balo ako, may karapatan akong magpatuloy. O magtago, malamig na sagot ni Rafael. Lumapit siya sa mesa at kunihan ng isang litrato. Larawan ni Veronica at Adrian, kuha mula sa malayo. Kitang-kita ang paglapit ng kanilang mga katawan, ang lihim na hindi na lihim. Namutla si Adrian. Saan mo yan nakuha? May mga matang hindi nyo napapansin, lalo na kapag abala kayo sa pagtataksil. Napaatras si Veronica, parang sinampal. Anong gusto mo? Ulit niya. Sumandal si Rafael sa pader. Simple, sabi niya. Mananatili akong malapit sa'yo. Bilang ano? Tanong ni Veronica. Bilang alaala, sagot niya, at bilang bantay. Kinabukasan, umugong ang balita. Kambal ng yumamang bilyonaryo, lumantad. May mga interview, may mga haka-haka. May mga nagsasabing si Rafael ang tunay na tagapagmana. May mga nagsasabing may tinatago si Veronica. At sa gitna ng lahat, isang anunsyo ang ginawa ng board. Si Rafael Almonte ay pansamantalang magiging bahagi ng pamunuan ng Almonte Group bilang kinatatawan ng pamilya. Nang mabasa iyon ni Veronica, halos mabitawan niya ang tablet. Hindi mo to pwedeng gawin, galit na sinabi kay Rafael sa isang pribadong meeting. Ngumiti si Rafael, malamig. Hindi mo rin pwedeng pigilan. Gusto mo ba akong wasakin? Tanong niya, nanginginig ang boses. Tinutulungan kitang makita ang sarili mo. Kung matibay ka, wala kang dapat ikatakot. Sa gabing iyon, mag-isa si Veronica sa mansyon. Hindi dumating si Adrian. May inaasikaso, sabi nito. Ngunit alam niya, may lamat na ang lahat. Sa dilim ng kwarto, tumayo si Veronica sa harap ng salamin. At sa likod niya, sa refleksyon, parang nakita niya si Gabriel. Nakatingin, tahimik, buhay sa alaala. Napahawak ang kanyang dibdib. Hindi pa patay ang nakaraan. Nagpalit lang ito ng pangalan at ang pangalang iyon, si Rafael.
ay magiging susi sa pagbubukas ng isang katotohanang hindi na niya kayang takasan. Hindi na mapakali si Veronica. Sa bawat sulok ng mansyon, pakiramdam niya ay may matang nakamasid. Sa bawat pintig ng orasan, para bang may paalala. Oras mo na. Hindi na siya nag-iisa sa mundo na minsang hawak niya. May isa ng anino na patuloy na sumusunod sa kanya at ang pangalang iyon ay Rafael. Sa umaga, habang inaayos niyang sarili sa harap ng salamin, biglang pumasok ang isang mensahe sa kanyang cellphone. Rafael, may board meeting tayo mamayang 10:00. Huwag kang mahuhuli. Nanikip ang kanyang panga. Hindi pa man siya handang harapin ng lalaki, wala siyang choice. Ito na ang bagong realidad. Ang lalaking kamukha ng kanyang asawa ay may kapangyarihan na ring galawin ang mundo niya. Sa boardroom ng Almonte Group, malamig ang hangin at mas malamig ang mga titig. Nakaupo si Veronica sa ulo ng mesa, tulad ng nakasanayan. Ngunit ngayon, sa kanan niya, naroon si Rafael. Kalma, kumpiyansa, at parang matagal ng bahagi ng lugar. May mungkahi ako, biglang sabi ni Rafael habang nasa kaligitnaan ng diskusyon. Gusto kong buksan muli ang internal audit sa ilang accounts bago ang aksidente. Tumigil ang lahat. Hindi na kailaman. Naayos ng lahat. Ngumiti si Rafael. Ang maayos ay hindi natatakot sa pagsusuri. Parang may sumabog sa dibdib ni Veronica. May tiwala ang board sa akin, marining niyang sabi. May tiwala ang board sa katotohanan, sagot ni Rafael. Diretsa ang tingin. At lalabas din yon. Nagpalitang ng tiging ang mga miyembro ng board. Walang nagsalita. Walang kumontra. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Veronica ang pagguho ng kapangyarihang akala niya'y kanya na magpakailanman. Pagkatapos ng meeting, sinundan siya ni Rafael sa hallway. Anong gusto mong patunayan? Tanong niya, hindi na napigilan ng galit. Wala, sagot niya. Ikaw ang may gustong patunayan sa sarili mo. Huminto si Veronica at hinarap siya. Kung gusto mo ng paghihinggitan, sabihin mo na lang. May dumaan na anino sa mga mata ni Rafael. Hindi paghihinggitan ang hinahanap ko. Katarungan. Napatawa si Veronica. Mapait. At sa tingin mo makukuha mo yan sa akin? Lumapit si Rafael, halos magkadikit ang kanilang mukha. Sa'yo magsisimula. Bulong niya. Kinagabihan, bumisita si Veronica sa isang lugar na matagal niya nang iniiwasan, ang lumang bahay ng mga Almonte sa probinsya. Dito unang dinala siya ni Gabriel. Dito unang naging totoo ang lahat. Habang naglalakad siya sa loob ng lumang sala, parang bumalik ang mga alaala. Ang mga halakhak, ang mga pangakong binitawan, ang mga gabing naniniwala siyang sapat na siya. Bakit mo ko iniwan? Pabulong niyang tanong sa katahimikan. Hindi kita iniwan. Napatigil siya. Lumingon siya at doon nakita si Rafael, nakatayo sa may pintuan. Sinusundan mo ba ako? Galit niyang tanong. Hindi. Pareho lang tayong hinahabol ng nakaraan. Lumapit si Rafael at tumingin sa mga lumang larawan sa dingding. Si Gabriel na nakangiti. Buhay, walang bakas ng pagtataksil. Ganito ko siya naaalala. At ganito ko siya ipaghihinggitan. Napapikit si Veronica. Hindi mo alam ang buong kwento. Sabihin mo, hamon ni Rafael. O baka ikaw mismo ang ayaw makirinig. Tumulo ang luha sa mata ni Veronica. Hindi niya manlamanan. Minahal ko siya, pero hindi sapat ang pagmamahal para mabuhay. Tahimik si Rafael. Ngulit sa kanyang dibdib ay may galit na mas lalong tumitindi. Sa parehong gabi, sa isang lihim na kwarto ng ospital, pinagmamasdan ni Gabriel ang CCTV footage. Si Veronica, si Rafael, ang mga kilos na unti-unting naglalapit sa katotohanan. Handa na ba siya? Tanong ni Gabriel. Mahina, ngunit matatag. Tumango ang doktor. Pero kailangan niya pang manatiling lihim. Huminga ng malalim si Gabriel. Hayaan mo muna siyang lamunin ng mga anino. Para pag humarap na ako, wala na siyang makatakbuhan. Sa mansyon, mag-isa si Veronica sa kanyang kwarto. Yakap ang unan, gising sa gitna ng gabi. Sa labas ng bintana, sumasayaw ang mga anino ng puno sa liwanag ng buwan. At sa bawat anino na yon,
Nakikita niya ang mukha ni Gabriel, hindi patay, kundi naghihintay. Hindi maalis sa isip ni Veronica ang tanong. Paulit-ulit, walang tigil. Sino ba talaga si Rafael? Hindi sapat ang salitang kapatid. Hindi sapat ang paliwanag na kambal. May kung anong mas malalim, mas madilim, at mas personal sa paraan ng pagtitigig nito sa kanya. Parang hindi lang siya hinuhusgahan, kundi hinahatulan. Sa isang pribadong dinner na ipinatawag ni Rafael para sa iilang miyembro ng board, muling nagkaharap ang dalawa. Eleganteng mesa, mamahaling alak, ngunit ang hangin sa pagitan nila'y mabigat, halos hindi malunok. "Matagal kayong hindi nagkita ng kapatid mo," biglang sabi ng isang board member kay Rafael. "Bakit ngayon ka lang limitaw?" Hindi agad sumagot si Rafael. Tumitig muna siya kay Veronica bago magsalita. "May mga taong tinipiling manatili sa dilim," sagot niya. "Hanggang sa may mangyaring hindi na kayang itago." Nanikip ang panga ni Veronica. Alam niyang para sa kanya ang sagot. "Isa ba sa mga yon ang aksidente?" tanong niya, diretso. Ngumiti si Rafael. "Hindi. Ang aksidente ay resulta lamang." "Nang alin?" hamon ni Veronica. "Taksil na desisyon," sagot ni Rafael, walang pag-aalinlangan. Tumahimik ang myesa. Kinabukasan, hindi na nakatiis si Veronica. Tinawagan niya ang isang private investigator, isang lalaking matagal na niyang kilala at mas matagal nang binabayaran para manahimik. "Gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Rafael Almonte," utos niya. "Lahat. Bata pa lang siya hanggang ngayon." "Alam mo bang delikado yon?" tanong ng investigator. "Mas delikado ang walang alam," sagot niya. Makalipas ang ilang araw, isang makapal na envelope ang iniabot sa kanya. Sa loob, mga litrato, tala at isang katotohanan hindi niya inaasahan. Identical twins. Ipinanganak si Gabriel at Rafael sa parehong araw, parehong oras. Ngunit habang si Gabriel ay piniling manatili sa pamilya, si Rafael ay ipinadala sa ibang bansa. Itinago, pinalayo, ibinura sa mga tala ng publiko. Ang reserba, ang anino, isang insurance policy ng pamilya Almonte. Nauupo si Veronica. Nanginginig ang kamay. "Kaya pala," bulong niya. Sa gabing yon, hinarap niya si Rafael sa hardin ng mansyon. "Alam ko na," sabi niya. Tumigil si Rafael sa paglalakad. "Alam mo ang alin? Nakambal kayo, na itinago ka, na ikaw ang kapalit." Tahimik si Rafael. Matagal. Pagkatapos ay tumawa siya, isang maikling tawa na walang saya. "Kapag kambal kayo, laging may isa na pipiliin at isa na itatabi." Lumapit siya kay Veronica. "Alam mo ba kung ano ang pakiramdam ng mabuhay sa buhay ng iba? Nang maging reserba?" Napasinghap si Veronica. "Hindi kasalanan ng ginawa ng pamilya ninyo." "Pero kasalanan mo ang ginawa mo sa kanya," marining sagot ni Rafael. Nagbanggaan ang kanilang mga tingin. Galit laban sa takot, katotohanan laban sa kasinungalingan. "Ginagamit mo ko para saktan siya," umiling si Rafael. "Ginagamit kita para ilabas ang totoo." Sa parehong oras, sa lihim na silid ng ospital, pinanood ni Gabriel ang live feed ng hardin. "Kaya mo bang tapusin?" tanong ng doktor. Tumango si Gabriel. "Hindi pa." "Hanggang kailan?" tanong ni Rafael sa monitor, marhang numuti. Hanggang sa aminin niya, sa sarili niya, at sa mundo. Sa hardin, umatras si Veronica, halos mawala ng balanse. "Kung anong balak mo?" sabi niya kay Rafael, nanginginig ang tinig. "Hindi ka mananalo." Ngumiti si Rafael, malamig, tiyak. Hindi ito tungkol sa panalo, kundi sa pagbabayad. At sa gabing iyon, malinaw na malinaw kay Veronica ang isang katotohanang hindi na niya kayang takasan.
Hindi lang multo ng asawa ang humahabol sa kanya, kundi ang tambal nitong isinilang para maghiganti. At sa bawat hakbang ni Rafael palapit sa katotohanan, isang hakbang din si Veronica palapit sa kanyang pagbagsak. Hindi na nagkunwari si Rafael. Kung dati puro pahapyaw na salita at mga titig ang sandata niya, ngayon ay malinaw na ang bawat galaw. Sinadya, planado at may iisang layunin. Durugin si Veronica mula sa loob. Sa loob ng isang emergency board meeting, inilatag ni Rafael ang mga dokumento sa mesa. Isa-isa. Mabagal. Parang sinasadya niyang pahabain ang bawat segundo ng paghihirap. Ito ang travel logs ni Gabriel noong huling buwan niya, sabi ni Rafael. At ito naman ang mga pagbabago sa insurance policy na ginawa 2 linggo bago ang aksidente. Napatingin ang lahat kay Veronica. Normal yan, mariin niyang sagot. Asawa ko, karapatan mo ring magplano? Putol ni Rafael. Sumabog ang bulungan sa silid. Mag-ingat ka sa mga paratang mo. Galit na sabi ni Veronica, nanginginig na ngayon ang kamay niya. Ngumiti si Rafael. Hindi pa yan paratang, sagot niya. Prelude pa lang. Pagkatapos ng meeting, hinarap siya ni Adrian sa parking lot. Sumusobra ka na. Ano ba talagang gusto mo? Huminto si Rafael at tumingin sa kanya. Malamig, diretso. Lumayo ka kay Veronica. Napatawa si Adrian. O ano, sasaktan mo ako? Umiling si Rafael. Hindi. Hahayaan kitang sirain ang sarili mo. Kinabukasan, lumabas ang balita. Lihim na relasyon ng balong bilyonarya na bunyag. May mga litrato, may mga timestamps, may mga lugar. Hindi na maitatanggi. Sa mansyon, nagkalat ang mga dyaryo sa sahig. Nakaupo si Veronica sa gitna, yakap ang sarili. Sinira niya ako, bulong niya. Pumasok si Adrian, galit na galit. Kailangan nating umalis, ngayon na! Tumayo si Veronica. Hindi pa! Wala ka ng hawak, pati board kumakalas na! Tinitigan si Veronica sa lalaki at sa unang pagkakataon, malinaw niyang nakita ang takot sa mga mata nito. Hindi pag-ibig, hindi katapatan. Takot. Sa isang pribadong hallway ng ospital, nagkaharap sina Rafael at Gabriel sa pamamagitan ng video call. Napapalapit na siya, sabi ni Rafael, pero may isang bagay pa. Ano? Tanong ni Gabriel. Hindi pa niya naaamin, sagot ni Rafael. At hanggat hindi niya naaamin, hindi matatapos to. Huminga ng malalim si Gabriel. Kapag humarap ako, siguraduhin mong wala na siyang pagtatakbuhan. Sa gabing iyon, hinarap ni Veronica si Rafael sa rooftop ng isang hotel, ang lugar kung saan sila huling nagkita ni Gabriel bago ang aksidente. Gusto mo ba talagang totoo? O gusto mo lang akong parusahan? Lumapit si Rafael. Minsan, iisa lang yun. Tumawa si Veronica, basag. Akala ko kapag patay na siya, magiging malaya ako. Tumigil si Rafael. At ngayon, napaupo siya sa sahig. Ngayon, parang mas buhay siya kesa kailanman. Tahimik si Rafael, ngunit sa loob niya may isang bagar na gumalaw. Hindi awa, kundi katiyakan. Ang paghihiginti ay hindi na lihim, hindi na tahimik, at hindi na mapipigilan. Sa dulo ng gabi, iniwan ni Rafael si Veronica na mag-isa, nakatingin sa lungsod na unti-unting kumikislap sa dilim. At sa isang lihim na silid, pinikit ni Gabriel ang mga mata. Malapit na niyang haharapin ang babaeng sumira sa kanya, hindi bilang multo, kundi bilang isang lalaking buhay na buhay at handang maningil. Gumuho ang mundo ni Veronica sa loob ng 1 linggo. 1 linggong puno ng headline, espekulasyon at paghuhusga. Sa bawat pagbukas niya ng telebisyon, sa bawat pag-scroll ng cellphone, iisa ang muka, ang kanya. Hindi na bilang balo, hindi na bilang makapangyarihang babae, kundi bilang taksil. Sa loob ng mansyon, nagliligpit ang mga tauhan. Tahimik, iwas tumingin. Parang lahat ay may alam na at lahat ay humuhusga. Sa sala, naghihintay si Adrian. Umalis na ang driver, sabi nito nang hindi siya tinitingnan.
At ang lawyer ko, umatras na. Huminto si Veronica sa gitna ng silid. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Adrian. Ibig sabihin, wala na akong balak madamay pa. Parang may tumama sa dibdib ni Veronica. Madamay? Ulit niya. Kasama ka sa lahat, no? Sa wakas, tumingin si Adrian sa kanya. Ngunit wala na ang lalaking minahal niya. Wala na ang init. Wala na ang pangako. Tanging isang lalaking takot na takot ang natira. Iba ang usapan noon, sagot niya. Akala ko, tapos na. Hindi mo ba alam na hindi basta natatapos ang kasalanan? Galit na tanong ni Veronica. Umiling si Adrian. Ayokong mabulok sa kulungan dahil sa iyo. Tumawa si Veronica, isang tawang walang tunog. Kaya mo pala akong mahalin noon, bulong niya, habang akala mo ligtas ka. Tumahimik si Adrian, at ang katahimikan iyon ang pinakamasakit na sagot. Lalayasan mo ako? Tanong niya. Tumayo si Adrian, kinuha ang jacket. Pipiliin ko ang sarili ko, gaya ng ginala mo. At walang lingon, naglakad palabas ang lalaking minsang pinanhahawakan niya bilang kaligtasan. Sa sandaling nagsara ang pinto, tuluyang bumigay si Veronica. Napaupo siya sa sahig, mahigpit na niyayakap ang sarili, habang ang katahimikan ng mansyon ay tila sumisigaw ng katotohanan. Wala na siyang kakampi. Kinabukasan, opisyal na bumaba ang ilang miyembro ng board. May mga kontratang kinansila, may mga account na sinuri. Ang kayamanang minsang parang walang katapusan ay unti-unting nagiging buhangin sa kanyang mga kamay. Sa isang emergency meeting, tahimik nagsalita si Rafael. Hanggang dito na lang, sabi niya. Pansamantala kang mag-step down bilang CEO. Nanlaki ang mata ni Veronica. Wala kang karapatang. May karapatan ng kumpanya na iligtas ang sarili nito, sangot ni Rafael. At ikaw ay panganib na. Tumayo si Veronica. Ito ang gusto mo, di ba? Sirain ako, isa-isahin ang lahat. Tubitig si Rafael sa kanya. Ikaw ang sumira sa sarili mo, pinapahalala ko lang. Sa gabi, nagpunta si Veronica sa lumang kwarto nila ni Gabriel sa mansyon. Isang silid na matagal niyang hindi binabasok. Amoy alikabok at alaala. Binuksan niya ang drawer sa bedside table at nakitang isang lumang relo. Regalo niya kay Gabriel noong unang taon ng kanilang kasal. Hinawakan niya ito at sa unang pagkakataon, umagos ang luha na walang halong pagtatanghal. Patawad, bulong niya sa dilim. Hindi ko alam kung kailan ako nawala. Sa likod ng pinto, tahimik na nakatayo si Rafael. Hindi siya pumasok, hindi rin siya umalis. Sa unang pagkakataon, hindi galit ang naramdaman niya, kundi bigat. Sa lihim na ospital, tuluyang na nakaupo si Gabriel sa kama. Mas malinaw na ang mga mata niya ngayon, mas matatag ang tinig. Iniwan na siya ni Rafael, sabi sa telepono. Wala na siyang kakampi. Tumando si Gabriel. Mas mahirap yan kaysa galit. Handa ka na bang humarap? Tanong ni Rafael. Saglit na tumahimik si Gabriel. Hindi pa, sagot niya. Kailangan muna niyang maintindihan ang nawala. Sa mansyon, nag-iimpake ng ilang damit si Veronica. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi niya alam kung sino pa ang tatawagan. Sa huli, naupo siya sa gilid ng kama. Hawak ang singsing sa kasal. Ang huling simbolo ng buhay na akala niyang panalo. Isa-isang gumuho ang lahat. Ang pag-ibig na itinaya niya, ang kapangyarihang inangkin niya, at ang kasinungalingan na paniwalaan niya. At sa gitna ng pagkawasak, unang beses niyang naramdaman ang isang katotohanang matagal niyang tinakasan. Hindi siya pinarusahan ni Rafael. Hindi siya iniwan ni Adrian. Iniwan siya ng sarili niya. Nung pinili niyang ipagkanula ang lalaking minsang minahal niya. Tahimik ang maliit na apartment na nilipatan ni Veronica. Malayo sa mansyon, malayo sa karangyaan, at mas malayo sa dating siya. Isang kwarto, isang banyo, at isang bintanang tanaw ang lumang gusali sa tapat. Walang bantay, walang utos, walang yumuyukod kapag siya'y dadaan. Sa unang gabi, hindi siya nakatulog. Sa bawat pagpikit niya ng mata, bumabalik ang tunog ng banggaan. Ang metal na nagkiskisan, ang salaming nabasag, ang apoy na unti-unting lumalamon. At sa gitna ng lahat, ang mukha ni Gabriel. Hindi galit, hindi umiiyak,
kundi nagtataka. Bakit? Napaupo siya sa kama, hingal na hingal, basang-basa ng pawis ang noo. Unang beses mulang nang nangyari ang lahat, walang pader ang konsensya niya, walang pera, walang kapangyarihan, walang Adrian na sasalo sa kanya. Siya lang at ang katotohanan. Kinabukasan, nagpunta siya sa isang simbahan, hindi para magdasal, kundi para magtago. Umupo siya sa pinakadulong upuan, nakayuko, parang isang estrangherong ayaw makilala ng Diyos. Hindi ako humihingi ng kapatawaran, bulong niya. Hindi ko yun deserve. Sa katahimikan ng simbahan, parang may bumubulong sa kanya, hindi boses, kundi alaala. Kung may nagawa akong mali, sabihin mo sa akin. Huling sinabi iyon ni Gabriel sa kanya isang gabi bago ang biyahe. Noon, tumalikod siya. Ngayon, bumabalik ang mga salita na parang sugat na muling binuksan. Tumulo ang luha niya. Walang kamera, walang nanonood. Sa labas ng simbahan, may lalaking naghihintay. Si Rafael. Alam ko na pupunta ka rito, sabi niya. Hindi nanunumbat, hindi rin maamo. Para ano? Tanong ni Veronica, pagod ang tinig. Para ipaalala kung gaano ako kasama. Umiling si Rafael. Para tanungin kung handa ka nang magsabi ng totoo. Napatawa si Veronica, isang basag na tawa. Kanino? Sa'yo? Sa mundo? O sa sarili ko? Lahat, sagot ni Rafael. Naglakad sila sa tahimik na kalsada, parang dalawang kaluluwang pagod na sa digmaan. Hindi ko sinadya, biglang sabi ni Veronica. Noong una. Tumigil si Rafael. Pero itinuloy mo. Oo, bulong niya. At araw-araw, pinabayaran ko. Tahimik si Rafael. Sa unang pagkakataon, hindi niya itinulak, hindi niya tinakot. May oras pa. Hindi para iligtas ang sarili mo, kundi para itama. Umiling si Veronica. Wala nang maitatama. Mayroon, sagot ni Rafael. Ang katotohanan. Sa lihim na ospital, nakatayo na si Gabriel sa tulong ng tungkod. Masakit pa rin ang katawan, pero mas masakit ang mga alaala. Pinanood niya ang footage mula sa simbahan. Si Veronica, basag, mag-isa, wala nang maskara. Hindi ko akalaing aabot sa ganito, mahinang sabi niya. Hindi mo rin inakalaing pagtataksilan ka, sagot ni Rafael. Napapikit si Gabriel. Mahal ko pa rin siya, amin niya. Tumahimik si Rafael. At yan ang pinakamapanganib. Kinagabihan, mag-isa si Veronica sa apartment. Dinuksan niya ang laptop, tinignan ng draft ng isang dokumentong matagal na niyang sinisimulan. Isang salaysay. Walang abogado, walang kondisyon. Taning katotohanan. Sa bawat salitang tinatype niya, parang unti-unting nababawasan ng bigat sa dibdib niya, pero kasabay noon ang paglapit ng kaparusahan. Huminto siya sa huling linya. Ako ang nagplano ng aksidente. Nakatitig siya sa screen, nanginginig ang mga daliri. Sa labas ng bintana, kumulog, umulan, parang inuulit ng langit ang gabing sinira niya ang lahat. Hindi pa niya alam kung ipapadala niya ang dokumento. Hindi pa niya alam kung may lakas siyang humarap sa kaparusahan. Pero sa unang pagkakataon, hindi na siya tumatakbo palayo sa konsensya. At sa pagharap na iyon, unti-unti nang nagbubukas ang pintuan patungo sa isang wakas na hindi na niya kontrolado. Madaling araw nang tuluyang magdesisyon si Veronica. Tahimik ang apartment. Tanging patak ng ulan sa bintana ang maririnig. Nakaupo siya sa harap ng laptop, nakatitig sa dokumentong ilang beses na niyang sinara at binuksan. Nandun ang lahat. Ang plano, ang kasinungalingan, ang mga taong nadamay. Walang pinangalan ng kasabwat, walang sinisi. Sarili lang. Huminga siya ng malalim at pinindot ang send. Sa sandaling iyon, parang may nabitawang bigat sa dibdib niya, kasabay ng takot na tuluyang pumalit. Kinabukasan, sumabog ang balita. Bilyonaryang Balong umamin sa lihim na pagpaplano ng aksidente. Nagkalat ang mga reporter sa labas ng apartment. May sumisigaw ng tanong, may humihingi ng pahayag. Ngunit hindi lumabas si Veronica.
Nakaupo lang siya sa sahig, yakap ang tuhod, pinakikinggan ng mundo na unti-unting bumabagsak sa kanya. Sa wakas, totoo na. Sa opisina ng investigasyon, tahimik na binasa ni Rafael ang kopya ng salaysay. Walang ngiti, walang tagumpay. Taning isang mahabang buntong hininga. Ginawa niya, sabi niya sa telepono kay Gabriel. Umamin siya. Sa kabilang linya, matagal na katahimikan. At ngayon, tanong ni Gabriel. Ngayon, sagot ni Rafael, ikaw ang magpapasya. Sa lihim na ospital, pinahinto ni Gabriel ang wheelchair sa harap ng salamin. Nakita niya ang sarili, payat, may bakas ng sugat, ngunit buhay. Buhay na matagal nang itinago sa anyo ng galit. Handa na ba ako? Tanong niya sa sarili. Hindi sumagot ang salamin. Samantala, dumating ang pulis sa apartment ni Veronica. Walang esena, walang drama. Tahimik siyang tumayo, kinuha ang jacket at sumunod. Sa loob ng sasakyan, napapikit siya. Hindi na siya umiiyak. Parang ubos na ang luha. Iniwan na lahat sa likod. Sa presinto, hinarap siya ng investigador. May abogado ka ba? Umiling siya. Hindi ko kailangan. Sigurado ka? Tanong nito. Tumanggo si Veronica. Handa akong managot. Sa parehong oras, pumasok si Rafael sa ospital. Bitbit ang balitang matagal na niyang hinintay. May warrant na, sabi ni Rafael kay Gabriel. Totoo na ang lahat. Tumanggo si Gabriel. Salamat. May isa pa, dagdag ni Rafael. Gusto kanyang makita. Napatingin si Gabriel. Bago ang lahat? Oo, sagot ni Rafael. Bago tuluyang magsara ang pinto. Sa interrogation room, mag-isa si Veronica. Walang relo, walang bintana. Oras lang na mabagal gumapang. Biglang bumukas ang pinto. Akala niya pulis, akala niya abogado. Ngunit nang makita niya ang pumasok, nanlaki ang mata niya, parang nawalan ng hangin ng baga. Hindi pwede, pabulong niyang sabi. Sa harap niya, nakaupo sa wheelchair, may tungkod sa gilid. Si Gabriel. Buhay. Totoo. Hindi multo, hindi alala. Hello, Veronica, mahinang niyang sabi. Nanginig ang mundo ni Veronica. Tumayo siya, napaurong, hanggang tumama ang likod sa dingding. Buhay ka, bulong niya. Pero sabi nila. Napatay na ako, tanong ni Gabriel. Oo, kailangan. Bumigay ang tuhod ni Veronica. Umupo siya sa sahig, humahagulgol, hindi na mapigilan. Hindi ko alam na mapabuhay ka. Hindi ko alam na... Lumapit si Gabriel, dahan-dahan. Pero alam mong sinubukan mo. Tumahimik siya. Walang depensa, walang palusot. Ito ang huli kong tanong, sabi ni Gabriel, nanginginig ang tinig. Minahal mo ba talaga ako? Tinignan ni Veronica sa kanya at sa unang pagkakataon, walang kasinungalingan sa mga mata niya. Oo, minahal kita, pero mas minahal ko ang sarili ko. Tumanggo si Gabriel, isang tanggo na puno ng sakit at pagtanggap. Salamat sa katotohanan. Iyon na lang ang natitira. Tumayo siya, hinarap ang pinto. Bago tuluyang lumabas, huminto siya. Hindi kita kayang patawarin ngayon, pero pinipili kong hindi na maghiganti. Naimang mag-isa si Veronica, luhaan, wasak, ngunit malinaw ang isip. Sa wakas, natapos ang habulan. Natapos ang pagtatago. At sa gitna ng rehas at katotohanan, unang beses niyang hinarap ang bunga ng sariling kasalanan. Hindi bilang asawa, hindi bilang bilyonarya, kundi bilang isang babaeng piniling magsabi ng totoo, kahit huli na. Mabigat ang hangin sa korte. Tahimik ngunit nagbabanta. Parang lahat ng nakaupo roon ay may hawak na bato, handang ihagis sa babaeng nakatayo sa gitna. Si Veronica ay simple ang suot, walang alahas, walang bakas ng dating kapangyarihan. Ang buhok niya'y nakapusod lang, ang mukha'y payat, ngunit ang mga mata, gising, handa. Handa na ba ang depensa? Tanong ng hukom. Tumayo ang public defender na itinalaga sa kanya. Handa na po, Your Honor. Ang prosekusyon? Handa na po. Huminga ng malalim si Veronica. Hindi siya tumingin sa likod. Alam niyang nandoon ang mga mata ng mundo, mga taong minsang humanga,
Ngayon ay humuhusga. Isa-isang inilatag ang ebidensya. Mga email, mga bank transfer, mga tawag na naitala. Ang salaysay na siya mismo ang sumulat. Walang binura, walang binawi. Inaamin mo ba ang lahat ng ito? Tanong ng hukom. Opo, sagot ni Veronica, malinaw ang tinig. Walang sapilitan, walang kondisyon. Nagkatinginan ng mga tao sa loob ng korte. Hindi inaasahan ang ganoong katatagan mula sa babaeng sinira ng sariling kasalanan. Bakit ka umamin? Tanong ng prosekusyon. Saglit na tumahimik si Veronica. Dahil wala ng saysay ang manalo kung wala ka ng kaluluwa. Sa likod ng korte, tahimik na nakaupo si Gabriel. May tungkod sa tabi, may peklat na hindi na maitatago. Katabi niya si Rafael, nakapamaywang, walang ekspresyon. Kaya mo? Bulong ni Rafael. Tumanggo si Gabriel. Ito na ang huling kailangan kong marinig. Sa loob niya, may halong sakit at ginhawa. Hindi niya inaasahan na magiging madali. Ngunit malinaw na, hindi na siya ang lalaking tinangkang patayin. Tumayong si Veronica para sa huling pahayag. Hindi ko hinihiling ang awa. Hinihiling ko lang na ang katotohanan ay huwag nang ilibing. Ginawa ko ang ginawa ko dahil pinili kong maging makasarili. At araw-araw mula noon, sinisingil ako ng konsensya ko. Napatingin siya sa hanay ng mga tao at sa isang iglap, nagtagpo ang mga mata nila ni Gabriel. Hindi ko kayang ibalik ang mga nasira, pero kaya kong akuin ang pananagutan. Nag-urong ang hukom para magdesisyon. Ang mga segundo ay parang oras. Ang bawat hinga ni Veronica ay mabigat, ngunit hindi na siya nanginginig. Parang matagal nang tinanggap ang anumang hatol. Pagbalik ng hukom, tumayo ang lahat. Batay sa mga ebidensya at sa kusang pag-anim ng akusado, wika nito, hinahatulan ng akusado ng pagkakakulong na may konsiderasyon sa kanyang pakikipagtulungan at pagsisisi. Isang maikling paghinto, parang huminto ang mundo. Ang hatol ay epektibo agad. Walang hiyawan, walang drama. Tinanggap ni Veronica ang posas, malamig, mabigat. Ngunit sa isang kakaibang paraan, may gaan sa dibdib niya. Parang wakas ng matagal na pagtakas. Habang inilalabas niya korte, may mga sigaw mula sa labas. Galit, tanong, panghuhusga. Hindi siya tumingin. Hindi na kailangan. Sa loob ng sasakyan, ipinikit niya ang mga mata niya. Ito ang kapalit, bulong ng konsensya niya. At tinatanggap ko. Sa labas, nanatiling nakatayo si Gabriel. Tapos na, sabi ni Rafael. Umiling si Gabriel. Hindi pa. Tumingin si Rafael sa kanya. Ano pang kailangan? Kapalit. Hindi paghihiganti, kundi paghihilom. Napatingin si Rafael sa kapatid. Sa unang pagkakataon, wala na ang anino sa mga mata ni Gabriel. Tanging pagod at isang tahimik na determinasyon. Uuwi na tayo, sabi ni Rafael. Tumanggo si Gabriel. Oo, sa wakas. Sa selda, naupo si Veronica sa kama. Maliit ang spasyo, walang salamin, walang maskara. Hinawakan niya ang dibdib niya, doon sa lugar kung saan dati nakatira ang ambisyon, ang anggit, ang kasinungalingan. Ngayon, tahimik na lang. Hindi siya pinatawad, hindi rin siya nakatakas. Ngunit sa hatol na yon, may isang bagay na hindi na niya kailangang ipaglaban. Ang katotohanan ay nakalaya na, kahit siya mismo ay nakakulong. At sa unang gabi sa likod ng rehas, natulog si Veronica ng mahimbing. Hindi dahil wala na ang parusa, kundi dahil wala na ang kasinungalingan. Ilang buwan ang lumipas. Hindi pareho ang takbo ng oras sa loob ng kulungan. Mabagal, paulit-ulit, parang sirang relo. Para kay Veronica,
Bawat araw ay eksaktong kapareho ng kahapon. Gigising, bibilangin ng oras, maghihintay ng gabi. Ngunit sa pagitan ng katahimikan, may mga sandaling mas maingay pa sa sigaw ang alaala. Sa unang buwan, halos hindi siya nagsasalita. Tumatanggo lang, tumitingin sa sahig. Tinatawag siya ng iba't ibang pangalan, ang balo, ang taksil, ang bilyonarya. Ngunit wala ni isa roon nang kumapit sa kanya. Para sa sarili niya, isa lang siya, isang babaeng nagkamali. Isang gabi, may bagong inmate na inilagay sa selda niya. Si Lorna, isang babaeng may edad, matalim ang tingin, ngunit malambot ang tinig. "Bakit ka andito?" Diretsyong tanong ni Lorna. Tahimik si Veronica. "Hindi kita huhusgahan," dagdag nito. "Lahat tayo may kasalanan dito. Iba-iba lang ng bigat." Huminga ng malalim si Veronica. "Sinira ko ang sarili kong pamilya," sagot niya sa wakas. Tumanggo si Lorna. "Mas masakit yan kaysa karamihan." Sa labas, unti-unting bumabalik ang lakas ni Gabriel. Sa tulong ng therapy, nakakalakad na siya ng mas maayos. May pilay pa rin, may sakit pa rin, pero bawat hakbang ay patunay na buhay siya. Hindi na lihim, hindi na anino. Isang umaga, pinuntahan niya ang lumang mansyon. "Sigurado ka?" tanong ni Rafael. "Oo," sagot ni Gabriel. "Kailangan kong isara ang pinto." Sa loob ng bahay, halos walang laman. Malamig, walang alaala ng dati nilang buhay, maliban sa isang bagay, ang hardin. Lumakad si Gabriel sa gitna ng mga punong minsang itinanim nila ni Veronica. Napahinto siya sa isang maliit na puno ng sampagita. Itinanim nila noong unang anibersaryo. "Akala ko dito ako matatapos, pero hindi pala." Tumayo si Rafael sa likod niya. Hindi lahat ng wakas ay kamatayan. Sa kulungan, nagkaroon ng kakaibang rutina si Veronica. Tuwing hapon, nagsusulat siya. Hindi liham, hindi apela, mga kwento. Hindi niya alam kung bakit, pero sa bawat salitang isinusulat niya tungkol sa mga babaeng nagkamali, parang unti-unting nahuhubad ang bigat sa dibdib niya. "Magaling ka," sabi ni Lorna minsang mabasa ang isang pahina. "Hindi ka ba manunulat?" Umiling si Veronica. "Hindi, marunong lang akong magsisi." Ngumiti si Lorna. "Minsan, pareho lang yan." Isang araw, tinawag si Veronica sa visiting area. "May bisita ka," sabi ng gwardya. Nanlaki ang mata niya. Wala siyang inaasahan, wala ring gustong makita. Pagbukas ng pinto, tumigil ang mundo niya. Si Rafael. Hindi galit ang dala niya, hindi hinawa, isang sobre lang. "Hindi ako magtatagal," sabi ni Rafael. "Gusto lang naming ipaalam." "Kami?" tanong ni Veronica, mahinang tinig. Buhay na si Gabriel sa publiko. Tapos na ang pagtatago. Napapikit si Veronica. Parang may tumusok sa dibdib niya. Sakit pero may kasamang ginhawa. "Salamat," bulong niya. Tahimik si Rafael sandali. "Hindi kita dinadalaw para patawarin ka, kundi para sabihin na hindi na kita hinahabol." Tumingin si Veronica sa kanya. "At ikaw? Uuwi na rin ako sa wakas, hindi bilang anino." Tumanggo si Veronica, walang salitang sapat. Pag-alis ni Rafael, naiwan siyang mag-isa, ngulit hindi na durog. Sa huling gabi ng buwan, nakahiga si Veronica sa kama ng selda, nakatitig sa kisime. Hindi na siya nananaginip ng aksidente, hindi na ginigising ng sigaw ng konsensya. Sa halip, isang tahimik na tanong lang ang umuulit sa isip niya. Ano ang gagawin ko sa natitirang buhay ko? Hindi niya alam ang sagot, ngulit sa unang pagkakataon, hindi na niya kinakatakutan ang tanong. Sa labas ng mga pader, muling natutong magbuhay si Gabriel. Sa loob ng mga relas, unti-unting natututong huminga si Veronica. At sa pagitan nila, ang mga aninong iniwan ng nakaraan ay nagsisimula ng maglaho. Hindi dahil nakalimutan, kundi dahil hinarap. Dumating ang unang taon ni Veronica sa kulungan na parang isang mahabang buntong hininga. Hindi malakas, hindi rin tahimik. Isang taong puno ng pag-aamin.
Hindi sa ibang tao, kundi sa sarili. Hindi na siya kilala doon bilang bilyonarya. Kilala siya bilang Ver, ang babaeng marunong makinig, ang babaeng marunong maglinis ng sugat, ang babaeng hindi kailanman nagtanong kung bakit naroon ang iba. Isang umaga, may kaguluhan sa loob ng kulungan. Isang batang inmate ang umatras sa sulok. Nanginginig, duguan ng labi. Lumapit si Veronica, dahan-dahan. "Tahan na," sabi niya, "marahan, hindi ka nag-iisa." Habang tinatapal niya ang punit na tela sa sugat ng babae, may kumurot sa dibdib niya, parang paalala ng isang katotohanang hindi na niya matatakasan. "Ganito rin ang sanang ginawa ko," bulong ng konsensya niya. Nagpagaling, hindi nanakit. Sa labas, nagbago na ang mundo. Si Gabriel ay muling humarap sa publiko, hindi bilang biktima, kundi bilang leader. Sa unang press conference niya, malinaw ang tinig, bagamat may pilay pa rin ang lakad. "Ako ay nabuhay, hindi dahil sa swerte, kundi dahil may mga taong piniling iligtas ang katotohanan." Hindi niya binanggit si Veronica, hindi rin niya binura ang nangyari. Sa halip, pinili niyang ituon ang pansin sa pagbabago ng sistema, sa mas mahigpit na regulasyon, mas malinaw na pananagutan. "Hindi ko nahahayaang mangyari ito muli," dagdag niya. Sa gilid ng entablado, tahimik na nakatayo si Rafael. Sa unang pagkakataon, wala na siyang galit na binabantayan. Tanging kapatid na piniling magpatuloy. Isang hapon, tinawag si Veronica ng prison counselor. "May programa kaming sisimulan," sabi nito. "Pagsusulat, para sa mga babaeng gustong harapin ang sarili nila. Inirekomenda ka." Nagulat si Veronica. "Ako?" "May boses ka," sagot ng counselor, "at may saysayang mga salitang galing sa taong marunong umako." Tinanggap ni Veronica ang alok hindi bilang karangalan, kundi bilang bayad. Bayad sa mga salitang hindi niya sinabi noon. Sa unang session, naminginig ang kamay niya habang nagsasalita. "Hindi ako narito para maging huwaran," sabi niya sa mga babaeng nakaupo sa harap niya. "Narito ako dahil nagkamali ako. At kung may matututunan kayo sa akin, sana ito. Huwag ninyong ipagpalit ang konsensya sa pansamantalang kaligtasan." Tahimik ang silid. Walang palakpak, kundi may mga matang nagising. Sa gabi, nagsulat si Veronica ng liham, hindi para ipadala, kundi para pakawalan. "Gabriel, hindi ko inaasahang mababasa mo ito. Hindi rin kita hinihinga ng kapatawaran. Isinusulat ko ito dahil kailangan kong akuin ang lahat araw-araw. Kung may isang bagay akong natutunan, ito ay ang katotohanang ang pag-ibig na walang integridad ay karahasan din." Tinupi niya ang papel at inilagay sa kahon, kasama ng iba pang liham na hindi kailanman lalabas ng kulungan. Isang gabi, dumalaw muli si Rafael. "May balita ako," sabi niya. Tumango si Veronica. "Tungkol kay Gabriel?" "Oo," sagot niya. Nagpatayo siya ng foundation para sa mga biktima ng betrayal at corporate violence. Napangiti si Veronica, mahina, walang saya, pero totoo. Bagay sa kanya. Tumayo si Rafael. "Hindi kita pinapatawad," ulit niya parang ritual. "Pero, kinikilala ko ang ginagawa mo ngayon." Tumango si Veronica. "Sapat na yon." Pagbalik sa selda, naupo si Veronica sa kama. Hawak niya ang maliit na notebook, puno ng kwento ng mga babaeng katulad niya. Hindi lahat mamamatay tao, pero lahat may nasirang konsensya. Sa labas ng bintana, sumilip ang buwan. Pareho pa rin ang liwanag kahit nagbago na ang mundo. Sa bawat pahinang naisusulat, unti-unting nagiging malinaw ang kahulugan ng pagbabayad. Hindi ito pagtakas sa parusa. Hindi ito paghahanap ng kapatawaran. Ito ay ang araw-araw na pagpiling, huwag nang maging taong kayang manakit para lang mabuhay. At sa pagpiling iyon, kahit nakakulong ang katawan, ang kaluluwa ni Veronica ay nagsisimula ng matutong tumayo. May mga umagang hindi dumarating ang pagsisisi at mas nakakatakot iyon.
Iyon ang napansin ni Veronica sa ikalawang taon niya sa kulungan. Hindi na siya nagigising na umiiyak. Hindi na rin siya binabagabag ng bangungot gabi-gabi. Sa halip, may katahimikan. Isang katahimikang mapanlin lang dahil pwede itong maging simula ng pagkalimot. Kaya mo bang mamuhay ng hindi nakakalimot? Iyon ang tanong na paulit-ulit niyang ibinubulong sa sarili. Lumawak ang writing program sa loob ng kulungan. Dumami ang sumasali. Mga babaeng may iba't ibang kasalanan, iba't ibang sugat. Si Veronica ang maging tahimik na gabay. Hindi siya nagtuturo kung paano magsulat. Itinuturo niya kung paano maging tapat. Hindi kailangang maganda, sabi niya minsan. Kailangan lang, totoo. Isang batang babae, si Mira, ang lumapit sa kanya matapos ang session. Ate Ver, mahina nitong tanong, naniniwala ka bang pwedeng magbago ang tao? Tumingin si Veronica sa papel na hawak niya, isang pahinang puno ng maling desisyon. Naniniwala akong pwedeng pumili ulit, sagot niya, araw-araw. Sa labas ng kulungan, dumating ang isang balitang hindi niya inaasahan. Isang liham mula sa foundation ni Gabriel. Hindi personal, walang pangalan niya sa loob ng mensahe. Isang formal na imbitasyon lamang. Humihingi ng pahintulutan ang foundation na gamitin ang ilan sa iyong mga sinulat, anonymous, bilang bahagi ng rehabilitation materials. Matagal na nakatitig si Veronica sa papel. Gusto mo? Tanong ni Lorna. Hindi ko alam, parang hindi ko karapatan. Ngumiti si Lorna. Hindi mo hawak kung karapatan mo. Ang hawak mo ay kung makakatulong. Kinagabihan, nagsulat si Veronica ng isang maikling sagot. Pumapayag ako, basta't manatiling hindi kilala ang may akdak. Ang mga salitang ito ay hindi para linisin ang pangalan ko, kundi para paalalahanan ng iba na may kapalit ang bawat pagpili. Samantalang tahimik na lumalayo si Rafael sa negosyo. Sa isang huling pag-uusap nila ni Gabriel sa balkonya ng bagong opisina, malinaw ang desisyon niya. Aalis ako, sabi ni Rafael. Hindi dahil talo ako, dahil tapos na. Tumingin si Gabriel sa kanya. At ikaw? Ngumiti si Rafael. Isang ngiting matagal nang hindi nakita. Maglalakbay. Hahanapin kung sino ako kapag wala ng galit. Tumanggo si Gabriel. Salamat. Hindi mo kailangang magsalamat, sagot ni Rafael. Magkapatid tayo. Sa kulungan, dumating ang araw ng parole review ni Veronica. Hindi siya umaasa. Hindi siya nagdasal. Naghanda lang siyang magsabi ng totoo. Gaya ng lagi. Sa palagay mo ba'y nagbago ka? Tanong ng board member. Hindi, sagot niya. Nagtinginan ng mga tao sa silid. Hindi ako tapos magbago, pero araw-araw pinipili kong wag nang ulitin ang parehong kasinungalingan. Tumahimik ang silid. Sa gabing iyon, bumalik siya sa selda na walang kasiguraduhan sa kinabukasan. Umupo siya sa karama, binuklad ng notebook at nagsulat ng isang pangungusap. Ang tunay na kalayaan ay hindi ibinibigay, pinipili. Sa labas ng rehas, may mga pintong unti-unting nagsasara at may mga pintong dahan-dahang bumubukas. At sa gitna ng lahat, si Veronica. Hindi na bilyonarya, hindi na kontrabida ng sariling kwento, kundi isang babaeng araw-araw pumipili na manatiling gising sa katotohanan. Kahit masakit, kahit walang garantiya ng kapatawaran. Dahil sa dulo, hindi ang nakaraan ang magtatakda kung sino siya, kundi ang mga pagpipiling ginagawa niya kapag wala nang nanonood. Dumating ang araw na hindi inaasahan ng kahit sino, kahit ni Gabriel. Isang investigatibong ulat ang lumabas sa media, pinasimulan ng isang independent journalist na matagal nang sumusunod sa kaso ng aksidente. Sa una, inakala ng lahat na isa lang itong retrospective, paalala ng isang lumang skandalo. Ngunit habang lumalalim ang ulat, may isang bahaging nagpatigil sa mundo. May ikatlong sasakyan sa gabi ng aksidente. Isang sasakyang hindi nakarehistro sa alinmang pangalan na isinumitin noon. Isang detalyeng natabunan ng mas malaking balita, ang di umano'y pagkamatay ng bilyonaryo at ang pagbagsak ng asawa nito. Sa opisina, tahimik na binasa ni Gabriel ang buong ulat. Paulit-ulit. Mabagal. Parang hinuhubad ang isang sugat na akala niya'y sarado na.
May hindi sinabi ang investigasyon noon, sabi niya kay Rafael sa telepono. At hindi lang si Veronica ang may alam. Sa kabilang linya, huminga ng malalim si Rafael. Matagal ko nang hinala. Sa kulungan, tinawag si Veronica sa opisina ng warden. May isang folder sa mesa, may isang pangalan sa harap. Nabasa mo na ba ito? Tanong ng warden. Umiling si Veronica. May bagong ebidensyang lumabas, sabi nito, at may mga tanong kaming kailangang linawin. Nanikip ang dibdib ni Veronica. May binago ba iyon sa kasalanan ko? Tumitig ang warden sa kanya. Hindi, pero may binubuksan itong mas malaking katotohanan. Lumabas ang katotohanan na matagal nang nakabaon. Ang aksidenteng plinano ni Veronica ay hindi inaasarang nagkaroon ng ibang kamay. Isang fixer, inuupahan ng isang dating business rival ni Gabriel ang naroon sa lugar. May sariling layunin, siguraduhing hindi na makabangon ang bilyonaryo. Hindi alam ni Veronica, hindi rin niya sinadya, ngunit ang resulta, pareho. Nagpatawag ng pribadong pulong si Gabriel kasama ang legal team. Hindi nito binubura ang ginawa niya, ngunit binabago nito ang buong konteksto. Maaaring magkaroon ng motion, hindi para pawalan siya, kundi para baguhin ang hatol. Tumahimik si Gabriel. Sa isip niya, bumalik ang isang tanong na matagal niyang iniiwasan. Ano ang hustisya kapag hindi nagalit ang nag-uudyok? Sa kulungan, nagkaharap muli sina Veronica at Rafael. Ito na ba ang pagkakataon mo? Tanong niya, kalmado ngulit mabigat. Para bawasan ang hatol? Umiling si Veronica. Hindi ko hinihiling yan. Bakit? Tanong ni Rafael. Dahil kahit may ibang kamay, sagot niya, may dugo pa rin sa akin. Tahimik si Rafael. Sa unang pagkakataon, wala siyang maitanggi. Isang liham ang ipinadala kay Veronica mula kay Gabriel. Maikli, walang emosyonal na palamuti. May bagong katotohanang lumabas. Hindi nito binabago ang ginawa mo, ngulit binabago nito ang responsibilidad ko bilang taong muntik ng mamatay. Maghahain ako ng motion, hindi para iligtas ka, kundi para maging buo ang hustisya. Matagal na nakatitig si Veronica sa liham. Nang pumikip siya, may luhang tumulo. Hindi dahil sa pag-asa, kundi dahil sa bigat ng dignidad na ibinigay sa kanya. Sa labas ng kulungan, muling umingay ang mundo. May nagsabing sobra na ang parusa. May mga nagsabing kulang pa. May mga nagsabing dapat manatiling nakakulong ang isang babaeng nagtangkang pumatay, kahit may ibang salik. Ngunit sa gitna ng ingay, iisa lang ang malinaw. Hindi na ito kwento ng paghihigante. Ito ay kwento ng katotohanang ayaw na manatiling kalahati. Sa huling gabi bago ang pagdidinig, umupo si Veronica sa kama, hawak ang notebook. Isinulat niya ang huling pahina. Kung may isang bagay na hihilingin ko sa mundo, hindi ito kalayaan. Ito ay lakas na tanggapin ang buong katotohanan, kahit mas masakit kaysa sa parusa. Sa labas, humahampas ang ulan sa mga pader ng kuluwan, parang paalala ng gabing nagsimula ang lahat. Ngulit ngayon, hindi na siya natatakot sa bagyo. Dahil sa wakas, ang lahat ng sikreto ay nasa liwanag na. At ang huling kabanata ay hindi na tungkol sa kasinungalingan, kundi sa pagpili ng buong katotohanan. Ano man ang kapalit nito. Tahimik ang loob ng korte sa araw ng huling pagdinig. Wala nang sigawan, wala nang sensasyon, para bang napagod na ang mundo sa paghusga at handa na itong makinig, hindi sa tsismis, kundi sa kabuuan ng katotohanan. Naroon si Veronica, nakasuot pa rin ng simple, walang bakas ng dating marangyang buhay. Ngunit iba na ang tindig niya ngayon. Hindi tuwid dahil sa tapang, kundi dahil sa pagtanggap. Naroon si Gabriel, nakalakad na ng mag-isa, may bahagyang pilay, ngunit buo ang loob. Hindi na siya multo, hindi na siya lihim, isa na siyang lalaking muling piniling mabuhay. Sa gilid ng bulwagan,
Tahimik na nakatayo si Rafael. Wala nang galit sa kanyang mga mata. Wala na ring paghihiganti. Ang kambal na minsang itinago, ginamit at nagkunwaring ibang tao ay ngayon ay buo na rin sa sarili niyang pangalan. Inilatag ng korte ang bagong ebidensya, ang ikatlong sasakyan, ang fixer, ang business rival, isang mas malaking plano na hindi alam ni Veronica, ngunit hindi rin niya napigilan dahil siya mismo ang nagbukas ng pinto sa kapahamakan. Hindi binubura ng katotohanan ito ang kasalanan ng akusado, ngunit binabago nito ang bigat ng pananagutan. Tahimik ang lahat habang binabasa ang desisyon. Sa pagsasaalang-alang sa kusang pag-amin, pakikipagtulungan at malinaw na pagbabagong asal, ang hatol ay babaguhin. Humigpit ang hawak ni Veronica sa gilid ng mesa. Ang natitirang sentensya ay babawasan. May kondisyonal na parol kapag natugunan ang lahat ng rekisito. Walang hiyawan, walang luha. Napapikit si Veronica, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa bigat ng sandaling iyon. Pagkatapos ng pagdinig, nagkaharap sina Veronica at Gabriel sa isang tahimik na hallway. Hindi ko hiningi ito, agad na sabi ni Veronica. Alam ko, at hindi rin ito kapatawaran. Tumanggo siya. Hindi ko rin iyon hinihiling. Tahimik silang dalawa. Sa wakas, nagsalita si Gabriel. Buhay ako dahil maraming kasinumalingan ang natuklasan. Pero mabubuhay ako ng maayos dahil may isang taong piniling magsabi ng totoo, kahit huli na. Tuningin si Veronica sa kanya, naningilid ang luha. Salamat sa dignidad. Tumanggo si Gabriel. Piliin mong ituloy yan. Sa labas ng gusali, naghintay si Rafael. Tapos na, sabi ni Gabriel. Gumiti si Rafael, isang ngiting hindi na nagtatago ng kahit ano. Oo, para sa ating lahat. Nagkatinginan ng magkapatid, hindi na bilang anino at liwanag, kundi bilang dalawang lalaking parehong nasaktan at parehong piniling maghilom. Makalipas ang ilang buwan, lumabas si Veronica sa kulungan, hindi bilang bilyonarya, hindi bilang kontrabida, kundi bilang isang babaeng may daladalang aral. Wala siyang mansyon, wala siyang kayamanan, ngunit may isang maliit na bag, isang notebook, at isang malinaw na konsensya. Sa unang gabi ng kalayaan, naupo siya sa maliit na silid na inupahan, binuksan ang notebook at isinulat ang huling linya ng kanyang kwento. Hindi lahat ng wakas ay masaya, ngunit ang wakas na may katotohanan, iyon ang simula ng tunay na buhay. Sa malayo, pinangunahan ni Gabriel ang foundation na tumutulong sa mga biktima ng pagtataksil at pang-aabuso ng kapangyarihan. Si Rafael, naglalakbay, hindi para tumakas, kundi para tuklasin ang sarili. At si Veronica, araw-araw pa ring nagbabayad, hindi na sa kulungan, kundi sa paraan ng pamumuhay niya. Tapat, tahimik, at may malasakit. Aral ng kwento. Ang kasakiman at pagtataksil ay maaaring magbigay ng panandaling kapangyarihan, ngunit laging may kapalit. Ang kasinungalingan ay maaaring itago ang katotohanan, ngunit hindi nito kayang patayin ito. At sa huli, hindi ang paghiganti ang nagbibigay ng hustisya, kundi ang lakas ng loob na aminin ang mali, harapin ng bunga, at piliing maging tao muli.